Tahimik ang hardin sa likod ng mansyon. Ngunit ang katahimikang iyon, basag na basag sa tensyong namamagitan kina Cassandra at Andrew. Nakatayo si Cassandra malapit sa fountain. Nakahalukip-kip. Matigas ang tindig na para bang anumang oras, puputok na ang galit na matagal niyang kinikimkim. Hanggang ngayon ba? Iwasan mo ko? Kalmadong tanong ni Andrew habang papalapit. May bahid ng ngiti sa labi. Isang ngiting lalong nagpapainit sa ulo ni Cassandra. Mabilis siyang humarap dito. Naniningkit ang mga mata. Hanggang ngayon ba? Ayaw mo kong tantanan, Andrew? Malamig ngunit puno ng iritasyon ang kanyang boses. Hindi porket gusto ka ni Daddy, gusto na rin kita. Marunong ka sanang makiramdam. Bahagyang tumaas ang kilay ni Andrew. Tila hindi natinag sa matalas na salita ng babae. Wala akong pakialam kung ayaw mo sa akin. Sagot niya, diretso't walang paligoy-ligoy. Basta ang alam ko, wala ka rin namang choice kundi sundin ng ama mo. Sa ayaw at sa gusto mo, siya pa rin ang masusunod dito. Kaya magpapakasal tayo. Parang binuhusan ng gasolina ang apoy sa dibdib ni Cassandra. Napatawa siya, isang maikli ngunit mapanuyang tawa. Ha? At ikaw sinasamantala mo naman ang kawalan ko ng choice? Tama ba? Umikot pa ang mata niya habang tinitingnan ng lalaki mula ulo hanggang paa. Alam mo naman sa sarili mong hindi ka pangit, Andrew. Mayaman ka, gwapo at may magandang pamilya. Pero I am so sorry, I can't be with you. Kaya parang awa mo na. Itigil mo na ang pagsang-ayon sa kasal na yan. Maawa ka sa sarili mo, Andrew. Sandaling tumahimik si Andrew. Nawala ng ngiti ang mukha nito, ngunit nanatiling matatag ang titig. At sino naman ang gusto mo? Bigla niyang tanong, may bahagyang diin, parang may inaabang ang sagot. Mabilis na kumunot ang noo ni Cassandra. Wala ka na ron. Mariing sagot niya, sabay hakbang palapit, hindi para lumambing, kundi para magbanta. Get out of my way. Kung hindi, ipapakaladkad pa kita sa mga guard dito. Nagkatitigan silang dalawa. Ang isa'y nag-aalab sa galit, ang isa'y nanatiling kalmado. Ngunit may lihim na determinasyon sa mga mata. Sa isip ni Cassandra, alam niya na may isang taong mas lalong nagpapalala ng sitwasyon. Ang sarili niyang ama, na patuloy na itinutulak siya palapit sa lalaking gusto niyang layuan. At sa gitna ng lahat ng iyon, mas lalong tumitibay ang isang katotohanang ayaw niyang tanggapin. Unti-unti nang nauubos ang kanyang mga pagpipilian. Umalis ka na, Andrew, at ayaw na kitang makita dito sa pamamahay namin. Kung hindi, gagawin kong impyerno ang buhay mo sa kasal na ipinagpipilitan niyo sa akin. Pagbabanta pa ni Cassandra. Cassandra! Halos dumagundong ang boses na iyon nang marinig ng dalaga. Ang boses na tanging nagpapakaba sa kanya. Dad? Halos hindi niya marinig ang sarili. Parang dumagundong ang buong hardin sa lakas ng boses na iyon. Nanlaki ang mga mata ni Cassandra. Nanigas ang katawan niya at sa isang iglap, naglaho ang tapang na kanina lang ay buong buo. Kilala niya ang boses na iyon. Ang boses na kahit dalaga na siya, kaya pa ring magpabalik sa kanya sa pagiging isang batang takot magkamali. Dad? Halos hindi niya marinig ang sarili niyang tinig. Mula sa likuran ng mga puno, lumitaw si Mateo, nakatindig ng tuwid. Matalim ang mga mata at halatang pigil ang galit. Isang tingin lang nito ay sapat na para magsimulang bumigat ang dibdib ni Cassandra. Nagtatalo kayo ni Andrew? Tanong ni Mateo. Mababa, ngunit puno ng otoridad. Anong pinagtatalunan ninyo? May kakaibang bigat ang tono nito. Parang isang maling sagot lang ni Cassandra. Sasabog ang isang bombang matagal nang nakahanda. Bago pa siya makapagsalita, mabilis nang sumingit si Andrew. Wala po yon, Tito Mateo. Sabi nito, sinabayan ng isang pilit ng ngiti. Nag-uusap lang po kami ni Cassandra. Sa gilid ng mata niya, nakita ni Andrew ang palihim na pag-ikot ng mga mata ni Cassandra. Isang tahimik na protesta na hindi niya kayang ilabas sa harap ng kanyang ama. Ganun ba? Kung ganun, maaari bang maiwan ka muna namin ni Cassandra dito? Hintayin mo na lang ang Tito Louie mo rito. Sagot ni Mateo, hindi inaalis ang titig sa anak. Tumango agad ang lalaki. Sure po, Tito. Balikan mo ko rito, Cassandra.
Tsaka bahagyang yumuko at tumingin kay Cassandra. Hindi niya na ito sinagot. Tinitigan lang niya ang damuhan. Magkahalong inis at mangamba ang naglalaro sa kanyang dibdib. Nang makalayo na sila kay Andrew, humarap sa kanya si Mateo. Isang hakbang lang ang pagitan nila. Ngunit pakiramdam ni Cassandra, para siyang lumiit, parang batang muling nasisita. Anong pinagsasasabi mo kanina? Nagbabanta ka pa? Malamig na tanong ng kanyang ama. Napakagatlabi si Cassandra. Dad, ayoko. Hindi mahalaga kung anong gusto mo. Ang mahalaga, ayusin mo ang ugali mo. Si Andrew ang lalaking pipiliin ko para sa'yo at susundin mo yon. Pero Dad, sa ayaw at sa gusto mo, Cassandra, magpapakasal ka. Mababa ngunit matalim ang boses ni Mateo. Napatigil ang paghinga ni Cassandra. Para bang may isang mabigat na bagay ang bumagsak sa kanyang dibdib. Daddy, mahinang sambit niya. Pilit na hinahanap ang tamang salita. Hindi pa ako handa. Isang mapait na tawa ang lumabas sa labi ng ama. Hindi handa? Anong kalokohan yan? Hindi mo kailangang maghanda. Ako ang gagawa noon para sa'yo. Maghahanda tayo ng kasal. Pipirma ka lang. A-attend ng seremonya tapos na. At ipapaalam ko ito sa lahat. Dugtong ni Mateo. At habang unti-unting bumibigat ang katahimikan sa pagitan nila ng ama, hindi niya alam na ang desisyong iyon ang magsisimula ng mas masalimuot na banggaan ng katotohanan, kasinungalingan at pag-ibig na matagal nang ipinagkait. Nanlabo ang paningin ni Cassandra. Gusto niyang sumigaw, umalma at tumakbo, pero wala siyang nagawa. Sa harap ng ama, muli na naman siyang naging isang babaeng walang boses, walang kapangyarihan, at sa kaibuturan ng isip niya, isang pangalan ng paulit-ulit na sumisigaw. Si Dr. Louie, ang matalik na kaibigan lang ng kanyang ama, ang makakatulong sa kanya. What do you mean? Kunot noong tanong ni Dr. Louie habang nakasandal sa mesa ng klinik niya. Hawak ang tasa ng kape. Huminga ng malalim si Cassandra. Halatang pigil ang emosyon. Best friend mo si Daddy, Tito Louie. Isa pa, pamangkin mo si Andrew. Tulungan mo kung siguraduhin walang kasalanang magaganap. Bahagyang natigilan si Louie bago umiling. But how? Look, you know your dad. Hindi siyang typical na ama na pwedeng kausapin lang at kumbinsihin. Isa pa, malaki ang respeto ko sa daddy mo. He is like an older brother to me. Napatawa si Cassandra, isang mapait at pagod na tawa. I'm so pathetic. Bakit nga ba ako humihingi ng tulong sa isang katulad ninyo? Tumaas ang kanyang kilay, puno ng sarkasmo ang tingin. If I know, baka isa ka pa sa gustong makasal ako dyan sa pamangkin mong feeling gwapo. Napatawa si Louie sa sinabi ni Cassandra tungkol sa kanyang pamangkin. Napailing pa. Look at you. Bata ka nga talagang mag-isip. So childish. Di ka nalugi kay Andrew. Bakit ba ayaw mo? Mayaman, edukado at mabait. At higit sa lahat, mapapabuti ka sa kanya. Tumigil ang mundo ni Cassandra sa sinabi nito. Dahan-dahan siyang lumingon sa doktor na matagal rin niyang lihim na hinahangaan. Akala niya iba itong mag-isip sa iba. O kaya ay iba ito sa daddy niya. Hindi pala. Diretso ang titig niya kay Louie. Bakit? Mapapabuti rin naman ako sa iyo ah. Bakit? Hindi na lang ako sa iyo ipakasal. Halos mailuwa ni Louie ang iniinom niyang kape. Umubo siya at gulat na gulat sa narinig. Cassandra, naririnig mo ba ang sarili mo? Hindi siya umatras. Sa halip, lumapit pa si Cassandra ng isang hakbang. Gwapo, mayaman, edukado, mabait, at higit sa lahat, matured. So, bakit hindi ikaw? I'm older than you. Mabilis na sagot ni Louie, halatang nayanig. But not as old as my dad. Balik ni Cassandra, halos pabulong, ngunit matalim. Almost half of his age. What? Napatingin si Louie sa paligid ng klinik na para bang may ibang taong nakarinig. Cassandra, hindi mo naiintindihan ang sinasabi mo. Ngunit tinitigan na siya ng dalaga. Wari ngayon lang niya tunay na nakita ang lalaking nasa harap niya. Batang-bata pa ito tingnan sa edad nito. Matikas ang tindig, maayos ang suot na puting doctor suit at ang muka, malinis, kalmado pero may lalim.
kung hindi lang dahil sa respeto at tawag ng ama niya. Mas mapagkakamalan pa itong kuya kaysa tito. Sa katunayan, mas magmumukha pang magkapatid si Andrew at ang tiyuhin nito. It doesn't make any sense. Mariing pagtutol ni Louie. This is wrong. Hindi tama. See? Mabilis na putol ni Cassandra. Ganyan din ang naiisip ko. Pinipilit niyo ko kay Andrew kahit ayoko sa kanya. Ang motibo niyo lang, mapabuti ako. Lumapit siya lalo. Halos magkadikit na sila. So, bakit hindi sa'yo? Napahinto si Louie. Hindi siya agad nakasagot. At doon, tuluyang sumabog ang inis ni Cassandra. O baka, bakla ka? Mariin niyang dagdag, nakataas ang kilay. Parang sinampal si Louie sa sinabi. Hindi na hinintay ni Cassandra ang sagot. Padabog siyang tumalikod at mabilis na lumabas ng klinik. Iniwang nakatayo si Louie. Nakanganga at tuluyang nawala ng tinig. He couldn't believe what he heard. Tinawag siyang bakla ng mismong anak ng best friend niya. Unbelievable. Mahinang bulong niya sa sarili. Makalipas ang ilang segundo, tsaka lang siya natauhan. Mabilis siyang lumabas ng klinik at hinarap ang nurse sa labas. Nurse, Halatang nagmamadali ang kanyang boses. nakita mo ba yung babaeng lumabas dito? Doc, yung mistisahing pasyente niyo po, yung maganda? Yes, yung maganda. But she is not my patient. Lumabas po siyang umiiyak, Doc. Tumakbo po papunta roon. Umiiyak? Napahinto si Louie. May kumirot sa kanyang dibdib. Isang hindi inaasahang konsensya. Biglang pumasok sa isip niya na bata pa si Cassandra. Iba ang 28 sa henerasyon nila. Mas emosyonal, mas prangka, mas sugatan. Mali ang approach ko. Amin niya sa sarili. Mali ang pagtawa. Mali ang pag-invalidate sa nararamdaman ni Cassandra. Sige, Sabi niya sa nurse at pilit na kumalma. salamat. Pakisabi na lalabas lang muna ako. Don't let the patient in. Yes po, Doc. Mabilis niyang hinanap si Cassandra sa paligid ng hospital. Sa hallway, sa parking, sa labas ng gate. Ngunit bigo siya. Wala ito doon. Kinuha niya ang telepono at agad na dinayal ang numero ng dalaga. Pinatay. Muli siyang tumawag, pinatay ulit. Shit, anong ginawa mo, Louie? Napamura siya at ginulo ang sariling buhok. Halos lunurin ni Cassandra ang sarili sa alak ng buong magdamag. Hindi siya party-goer na klase ng babae. Pero sa oras na ito, ilang araw pa lang, ay natutunan niya ng uminom ng alak at lasapin ang sarap nito. Iba sa pakiramdam niya ang mainit na likidong yun. Sa pakiwari niya ay natatangay siya nito sa ibang lugar. Sa lugar na kung saan kayang kalimutan ang kanyang problema. Isang lugar na siya ay may sariling laya at may sariling buhay. Ilang araw at gabi na siyang lasing. Dahil ilang araw at gabi rin naman nawala ang ama niya sa bansa. Sana huwag ka nang umuwi, Daddy. Sigaw pa niya habang nakikipagsabayan sa ingay ng bar. Sana huwag ka nang bumalik dito sa Pilipinas forever and ever. At lumakad pa ito na susuray-suray, palapit sa bar counter para humingi pa ng isa pang ladies drink, habang hawak-hawak naman ang bote ng beer na wala ng laman. Pagkabigay sa kanya ng bagong alak, inubos niya iyon na para bang may pa-contest na magaganap. Ma'am, isa pa po ba? Tanong ng bartender. Yung matapang, bigyan mo ko. Yung makakalimutan ko yung sarili ko. At ang pangalan ko at ang buhay ko't ikaw. Malandi pa niyang pagtawa na halatang halata sa boses nito na may tama na ng alak. Wala po tayo nun, ma'am. O sige, bigyan mo ako ng 2 tequila shot at isang whiskey on the rock tapos ilinya mo dito. Sabay tapik pa ng table. Gusto ko sunod-sunod ah. At nilawakan pa niya ang ngiti niya sa harap ng lalaki kahit na hindi na malinaw sa kanyang mukha nito. Maingat at sabay-sabay na nilapag ng bartender ang alak sa harap niya at inisa-isa niya iyong tinungga hanggang sa masimutang likido sa baso. Isa pa. No, wag mo nang bigyan. Tutol ng isang lalaki at hinawakan pa ang kanyang braso. Umuwi na tayo. Naningkit pa ang mga mata ni Cassandra nang marinig ang boses na pumipigil sa kanya. Hoy,
Sino ka ba? Nang mapagsino ang lalaki, sumilay ang ngiti niya. Oh, hi Dr. Louie. Inahanap mo ko, no? Di mo ako matitiis, no? At tumingin pa ito sa bartender. Boyfriend ko nga pala. Gwapo, di ba? Sobrang gwapo, ma'am. Sabay kamot sa ulo nito dahil sa kakulitan ng babae. Siya ang magbabayad ng lahat ng ininom ko with your tip. Dahil pinasemo ko sa mga alak mo tonight. At hinawakan ni Cassandra ang bandang puwitan ng doktor. Pinisil-pisil niya pa ito, sabay kuha ng pitakan na naroroon. Gotcha. At binuksan niya ito, sabay bigay ng black card sa bartender. Swipe it all, dear. Utos pa niya sa lalaki. Binalik niya ang wallet sa likurang bahagi ng doktor. At bago pa niya ulitin ang kapilihan niya, niyakap na siya ng doktor. Sabay pinangko ito na parang bata sa kanyang balikat palabas ng bar. Hey! Put me down. Nakakahiya. Nakakahiya? Pero hindi ka nahiya sa pagpindot mo ng kung ano-ano sa katawan ko? Because you're my boyfriend. Sinundot-sundot pa niya ang ilong ng doktor gamit ang kanyang kuko sa hintuturo. At bakit mo naman sinabi yun? Dahil pang boyfriend act lang yung pagsundo ng lalaki sa babae sa loob ng bar. Hindi kita boyfriend, pero sinusundo mo ako. So anong gusto mong sabihin ko sa mga tao doon? Lolo kita. Lolo? Nagngingit-ngit sa inis si Louie. Oh, ayaw mo? Di tito. O isang tauhan ng daddy ko na sunod-sunuran lang sa kanya para sunduin lang ang prinsesa niya. Tschüss! At tinaasan pa siya ng kilay ng dalaga. Very well said, Cassandra. Pumasok ka na sa loob ng kotse at ihahatid na kita. Sure. At nagmamadali pa si Cassandra ang pumasok ng sasakyan habang pinipilit ang sariling mag-isip ng dahilan para hindi siya makauwi. Pagpasok ni Louie sa kotse, biglang tumunog ang kamera nito. Say cheese! Anong ginagawa mo? Selfie, para may evidence. At lumitaw pa ang dimple ng babae na nag-iisa nang humarap at ngumiti ito kay Louie. Alam mo ba, dumating na pala si Daddy. Kaka-text lang sa akin. In short, nandyan na siya. At tiningnan pa niya ang doktor sa mga mata habang namumungay ang mga mata. Kapag hinatid mo ko sa bahay at nakita niya akong lasing, sasabihin ko, ikaw ang kasama ko. At alam na alam mong I am not allowed to drink, hindi ba? Are you kidding me? Nasa business trip ang daddy mo, kaya iuwi na kita. Stop fooling me around. Then call him. Tignan mo kung nagsisinungaling ako sa'yo. Try it. Pagpupush niya pa rito. Kinuha ng lalaki ang telepono at ni-loudspeaker. Titig na titig sa babae sa pag-aakalang nilalansing lang siya nito para makagala. Hello, Mateo? Oh, Louie! Napatawag ka. Mukhang mataas ang radar mong nakauwi na ako ng Pilipinas ah. Huwag kang mag-alala. Kumpleto ang pinabili mo. Mula sa perfume, damit at sapatos. Kumpleto lahat. Yeah, just checking up on you, Mateo. Inalam ko lang kung kailan ko pwedeng makuha ang mga pasalubong ko sa'yo. Palusot pa ng binata habang nakatingin sa dalagang ngingiti-ngiti sa gilid. Next day na lang, ipaaabot ko kay Cassandra. Wala kasi siya rito at nagpaalam na she's be out of town for a camping. 2 to 3 days pa ata siyang hindi makakauwi. I will let you know kapag nakauwi na ang anak ko. Yeah, please do. Sabay baba ng telepono. Naisahan siya ni Cassandra at alam niyang hindi niya ito basta-basta malulusutan. Sa akin ka na muna tumuloy. Yes, for 3 days. At di mapigilan ni Cassandra ang pagngiti sa kawalan habang si Louie naman napapakamot ng ulo sa nangyari. Ang tawag dyan, consequence ng mga epal. Masyado ka kasing bida-bida sa paghahanap sa akin, Dr. Louie. Ending, magtiis kang alagaan ako sa loob ng 3 days. Salamat ka, gwapo ka. Bulong niya sa sarili habang ngingiti-ngiti dahil pakiramdam niya ay naparusahan niya ito. We're here, sabi ni Louie matapos patayin ang makina ng kotse. Humarap siya sa pasahero. Cassandra, andito na tayo. Walang sagot. Sinulyapan niya ang babae. Nakapikit at bahagyang nakanganga. Tulog na tulog sa pagkalasing. Marahan niya itong niyugyug sa balikat. Cassandra? Wala pa ring reaksyon.
Napabuntong hininga si Louie. Sandali siyang nagatubili bago marahang iniangat ang kamay at alisin ang hibla ng buhok na nakatakip sa pisngi ng dalaga. Hindi niya napigilan ng marahang haplos ng daliri niya sa makinis nitong balat. 1 segundo lang pero sapat para siya'y mapahinto. Sa loob-loob niya, Anong ginagawa mo, Louie? samantala mulat na mulat ang diwa ni Cassandra. Lasing ang katawan niya, oo. Pero malinaw ang isip. Ramdam niya ang bawat dampi, bawat pag-aalangan ng lalaki. Isang lihim ng ngiti ang muntik ng sumilay sa kanyang labi. Maya-maya, bumaba si Louie ng kotse at binuksan ang pinto sa side ni Cassandra. Maingat niya itong binuhat. Parang porselanang baka mabasag. Manang, Tawag niya sa kasambahay na sumalubong agad sa kanila. pakitulungan ako. Bubuhatin ko lang yung bisita ko. Girlfriend mo ba, sir? Bulalas ng matanda. Nanlalaki ang mata. Ay, sorry po. Just a friend. Mabilis na sagot ni Louie. Akala ko, nagdala ka na ng girlfriend mo dito, sir. Dagdag pa ni Manang, sabay silip sa mukha ni Cassandra. Aba, bagay kayo. Ang ganda-ganda ng muka. Manang, May babala sa tono ni Louie. Ay, sorry po ulit. Dalhin ko na lang po ang gamit sa study room ninyo. yes please. Naririnig lahat ni Cassandra at lalong tumitibay ang kanyang plano. So this is you, Doc Louie. Isip niya. Tingnan natin kung hanggang saan ka tatagal. Habang binubuhat siya papasok ng bahay, ikinawit niyang 2 braso sa leeg ng lalaki at marahang isinubsubang mukha niya roon. Tila naghahanap ng suporta. Napasinghap si Louie sa aksyon ng dalaga na hindi pangkaraniwan sa kanya. Naamoy ni Cassandra ang pabango niya. Malinis, presko, may halong init. Isang amoy na nakakapanatag at nakakagulo ng kanyang imahinasyon. Hindi niya namalayang masumigpit pa ang kanyang kapit. Ipinasok niya sa isang madilim at tahimik na kwarto. Ang bango mo naman, Doc Louie. Mahina, ngunit malinaw niyang sabi. Sa pagyuko ni Louie para ihiga siya sa kama, bahagya itong nawalan ng balanse at napasubsob ang mukha nito at nadikit ang labi niya sa labi ni Cassandra. Oops, pabirong sabi ng dalaga. May ngiting puno ng tukso. Biglang umurong si Louie na parang napaso. I'm sorry. Sabi niya, halatang aligaga. May takot na namuo sa sarili. Ang bigat mo kasi. Hindi ko sadyang madampian kita. Okay lang. Pwede namang ulitin. May landi at tukso sa tinig ni Cassandra. Napasinghap si Louie. Lasing ka lang, Cassandra. Mabilis niyang sabi habang inaalis ang sapatos ng dalaga. Walang may gustong mangyari ang ganun. Tumayo siya at umiwas ng tingin. Magpahinga ka na. At agad siyang lumabas ng kwarto. Kinabukasan, nagising si Louie sa isang kakaibang amoy. Hindi ito ang karaniwang amoy ng almusal ni Manang. Ito'y sunog. Sunog na bawang. Sunog na mantika. Manang? Tawag niya habang papalapit sa kusina. It's not Manang. It's Cassandra. Masiglang sagot ng isang pamilyar na boses. Nakita niyang dalaga na may hawak na sansi. Nakatayo sa harap ng kalan. May sunog na sinangag at tostadong sunny side up sa mesa. Are you into cooking ba? Parang hindi ka naman talaga nagluluto. Tanong ni Louie. Nagdududa. Judgmental ka? Sagot ni Cassandra sabay lapag ng plato. Kumain ka na? Napahinto si Louie na patingin sa dalaga. Wala sa loob na napatingin mula ulo hanggang paa nito. Suot lang ng dalaga ang oversized t-shirt niya. Sa bawat galaw nito, bahagyang sumisilip ang mapuputing hita. At sa konting tingkayad pa, makikita ang panloob ng babae. Malinaw kung gaano kaiksi ang suot nito. Napalunok siya. Do you find me sexy? Biglang tanong ni Cassandra. Tuwid ang tingin. What? No! Mabilis niyang tanggi. Umupo siya at sumubo ng pagkain ng daglian sa pagkataranta. Ngunit isang maling desisyon. Sobrang alat ng itlog. Sunog ang bawang. Mapait ang kanin. Nasa mid siya. Masarap ba?
Inosenteng tanong ni Cassandra kahit halatang alam ang sagot. Pilit na tango ni Louie habang humihigop ng kape. Nalalo lang nagpalala sa sitwasyon dahil sa sobrang tamis. Inubo na siya ng todo. Are you okay? Yeah, I'm okay. Masarap. Sabi niya, pausang boses. Ngumiti si Cassandra. Got you. Pwede na ba akong maging asawa ng pamangkin mo? Pwede na. Matagal na kayong bagay. Hindi mo rin naman kailangang magluto. May mga katulong dun. Buhay prinsesa ka. Dito rin naman 'di ba? Kung ikaw ang asawa ko, may access din ako sa katulong. Prinsesa pa rin. Huminto si Louie, tumingin sa kanya ng seryoso. Gusto mo ba talagang maging asawa ko? He was curious. May kung anong kumislot sa dibdib ni Cassandra. Paano kung oo? Sagot niya na may halong tukso. Sige, pagbibigyan kita. Nanlaki ang mga mata ni Cassandra sa narinig. You'll be my wife in 3 days. At ito ang first day. Ha? Joke ba yan? Hindi makapaniwala ang dalaga. Heto ang gusto mo, di ba? Tutulungan kitang hindi mapakasal sa pamangkin ko. Pero sa akin ka mapupunta. Ang problema, mataas ang standard ko. Tumayo siya at tumingin sa kanya ng diretso. So convince me. Simulan mong gustuhin kita ngayon. Ha? Pero paano? Sit beside me. Sumunod si Cassandra, bahagyang kinakabahan. We will eat all of this. Pagsaluhan natin ang niluto mo. Kumuha siya ng kutsara. Open your mouth. Oh no. Oh yes. At sa gitna ng sunog na sinangag, sobrang alat na itlog at isang umagang puno ng tensyon, pareho nilang hindi na malayang nagsisimula na ang pinakamapanganib na laro nilang dalawa. Nag-file ng leave si Louie kinabukasan. Isang bagay na bihira niyang gawin, maliban na lang kung may emergency. Ngunit ngayong araw, malinaw sa kanyang dahilan, si Cassandra. Gusto niyang mabantayan ang bisita. Gusto niyang siguraduhing ligtas ito. At kung magiging tapat siya sa sarili, gusto rin niyang makilala pa ang babaeng pilit niyang itinataboy, ngunit unti-unting sumisingit sa bawat espasyo ng kanyang isip. Saan tayo pupunta? Tanong ni Cassandra habang nakasakay sila sa kotse. Nakatali ang seatbelt. May bahid pa rin ng antok, ngunit halatang masigla na ang diwa. Sa malayo. Sagot ni Louie. Nakatutok ang mata sa kalsada. Date ba yan? Inosente niyang tanong. Pero may mapanuksong ngiti sa labi. Napatawa si Louie. Isang maikling tawa na bihirang-bihira. Hindi. Ouch. Kunwari nasaktan si Cassandra. Ilalayo kita rito. Hindi tayo pwedeng malapit. Maraming nakakakilala sa atin. Luluwas tayo. Isipin mo na lang ipapasyal kita. Ipag-shopping. Gaya ng dati nung bata ka pa. Parang may humaplos sa alaala ni Cassandra. Mahigit 12 taon. Bumalik sa isip niya ang batang siya. Ang batang palaging may pasalubong tuwing uuwi si Louie galing hospital o conference. Ang batang binibigyan ng tsokolate, stuffed toy o kung minsan ay libro, kasabay ng laging linyang, mag-aral kang mabuti ha. Noon wala pa siyang mali siya. Ngayon, bawat alaala may kasamang kakaibang pintig. Matapos ang ilang oras ng biyahe, nakarating sila sa isang malaking mall. Malayo sa mundo nila, malayo sa mga matang mapanghusga. Habang naglalakad sila sa isang butik, "Baby," tawag ni Louie. Napatigil si Cassandra. Nanlaki ang mga mata niya. Ha? Mabilis niyang sagot na may halong kilig. Napansin ni Louie ang reaksyon niya at bahagyang napangiti. "Para mas realistic. Alam mo naman, test run." Ngumisi si Cassandra. "Yes, Daddy." Napatawa si Louie. Napailing pa. "Grabe ka naman." "Sabi mo realistic. At saka, ang sarap namang pakinggan ng boses mo pag ganyan." Ramdam ni Louie ang pag-init ng kanyang batok. "Ang sarap din palang makita ng blushing moment ng asawa ko." Biro niya. Pilit binabalik ang kontrol. Ngunit bago pa siya makalayo, biglang umabot si Cassandra. Kinawit ang braso sa leeg niya at mabilis siyang hinalikan sa pisngi. Isang smack na puno ng lambing at panunukso. "Kas, nasa public place tayo." Mahinang saway ni Louie. "So,
Kaya nga tayo lumayo, di ba? Para magawa natin yung mga bagay na gusto natin. In 3 days. May diin ang huling mga salita niya. Umiling si Louie. Sa lahat ng talino, disiplina at kontrol na pinanday niya sa loob ng maraming taon, isang babae lang pala ang kayang gumulo sa kanya ng ganito. Pumasok sila sa isang eleganteng butik. I want you to wear this tonight. Sabi ni Louie habang inaabot ang isang itim na dress. Kinuha iyon ni Cassandra. Ano to? Matagal ko nang gusto kong makitang nakasuot ng ganito. Semi-formal. Simple pero elegante. I want you to have a date with me tonight. Dinner date kung okay lang. Sandaling natigilan si Cassandra. Hindi niya inaasahan ng lambing sa tono nito. Sure, pero I want this too. Inabot niya ang isang item mula sa kabilang rack. Napakunot noo si Louie. Nighties? Cassandra, I don't need that. Masyadong revealing. Wala sa plano kung umabot tayo sa ganyan. Ngumiti si Cassandra. Hindi matapang kundi kalmado. Magtatabi lang naman tayo bilang mag-asawa. Masama bang magsuot ng pantulog na komportable ako? Tanong niya. Inosente ang tono pero malinaw ang hamon sa mata. Napalunok si Louie habang hawak ang night dress. Paano mo kokontrolin ang sitwasyong ikaw mismong nagbukas? Tanong niya sa sarili. Hindi siya agad nakasagot at sa katahimikang yon, pareho nilang naramdaman. Ang laro'y hindi na basta pagpapanggap. Unti-unti na itong nagiging isang panganib na pareho nilang gustong suungin. Marami-rami ang nainom ni Louie sa kanilang dinner. Higit pa sa karaniwan. Hindi dahil mahina ang loob niya sa alak, kundi dahil may kung anong bigat at gaan na sabay na nagpapagulo sa kanya. Ang setting ay isang mamahaling restaurant sa loob ng hotel na kanilang tinuluyan. Malambot ang ilaw, banayad ang tugtugin, at ang mga baso ng wine kumikislap sa kanilang pagitan. At si Cassandra, hindi niya mapigilang titigan. Kung dati ay may bakas pa ng kabataan sa kilos at ngiti nito, ngayong gabi ay iba. Mas buo, mas kumpiyansa, mas babae. Ang itim na damit na pinili ni Louie ay bumagay ng perpekto, yumayakap sa tamang kurba. Simple pero elegante. Ang buhok nito ay malayang nakalugay. Ang alahas ay sapat lang para bigyang diin ang natural niyang ganda. You look so lovely. Malamig na sabi ni Louie, hindi na itinago ang paghanga. Bagay na bagay sa iyong damit at accessories mo tonight. Ngumiti si Cassandra, bahagyang nakatagilid ang ulo. I think mas maganda pa ang suot ko mamaya sa room. Natawa si Louie, napailing. Loko ka, I don't need to use that. Sumandal siya ng bahagya. Reserve mo na lang kay Andrew if you like. Nagkunwari siyang nasaktan. Don't say bad words. Nagtagpo ang mga mata nila. Sa sandaling yon, parang humina ang ingay ng paligid. Dahan-dahang inabot ni Louie ang kamay at walang pag-aalinlangang hinawakan ang pisngi ni Cassandra. Mainit, pamilyar at nakakagulat ang sariling tapang niya. There are no such words to describe how beautiful you are. Mababa, ngunit malinaw niyang sabi. Bahagyang napasingap si Cassandra sa ginawa ng doktor, pero hindi siya umiwas. Ikaw rin, hindi ka panipaniwalang. Single ka pa rin hanggang ngayon. Tumawa si Louie, isang malalim at totoong tawa. Ganun talaga. Pero hindi ako bakla. Maselan sa babae, oo. Daddy, mahina niyang tawag. Sagot ni Louie. Nakangiti pa rin. Bahagyang tipsy, ngunit malinaw ang mga mata. Tingnan mo muna ako, sabi ni Cassandra. Seryoso ang tono. May itatanong ako sa'yo. Tumigil sa pagnguya si Louie. Dahan-dahan siyang tumingin sa mga mata ni Cassandra. Hindi nagmamadali at hindi rin nagbibiro. Yes? What's that, baby? Huminga ng malalim si Cassandra. Sa unang pagkakataon, mula nang magsimula ang 3 days na iyon, wala ang pang-aasar sa mukha niya. Tingin mo, magugustuhan ako ng puso mo? Parang may humawak sa dibdib ni Louie. Hindi niya inasahan ang tanong ng babae. Hindi sa ganitong paraan, hindi sa ganitong lambing. Ngumiti siya, isang ngiting hindi pilit, hindi kontrolado.
Lumiit ang mga mata niya at sa katahimikan ng sandaling yun, parang malinaw sa kanyang sagot kahit wala pang salita. I want to hear, Louie. Mahina, ngunit may lambing na hiling ni Cassandra. Naglinis siya ng lalamunan. Pilit inaayos ang boses habang nananatiling nakangiti ang mga mata niya. Yes, Cassandra. I like you. Hindi as a plan at hindi rin as a deal, kundi bilang isang lalaking unti-unti kang nakikita bilang isang babae. Lumipas pa ang ilang oras at tahimik ang buong kwarto. Tanging mahinang ugong ng aircon at ang banayad na liwanag mula sa bedside lamp ang saksi sa katahimikan nilang dalawa. Nakahiga sila sa iisang kama, magkatalikod. May pagitan sa gitna nila. Isang distansyang pilit na inilagay ni Louie. Parang huling linya ng depensa sa sarili niyang damdamin. Mariing ipinikit ni Louie ang mga mata. Pilit niyang kinokontrol ang paghinga. Iniisip ang kung ano-anong bagay para makatulog. Trabaho, pasyente, schedule, kahit ano, basta hindi ang babaeng nasa likuran niya. Samantala si Cassandra, mulat na mulat. Ramdam niya ang init ng katawan ng lalaking ilang pulgada lang ang layo. Ramdam niya ang bigat ng damdaming hindi na kayang pigilan ng isip. Dad, mahina niyang tawag. Yes, matulog ka na, Cass. I want to hug you. Parang may kumalabit sa dibdib ni Louie. Napapikit siya ng mariin. No please, malito. Mahina niyang sabi. Walang mali. I'll be your wife in 3 days. Just hug me. I want to feel your warmth. Lumapit siya ng bahagya. Cassandra, please. Halos pakiusap na ang boses ni Louie. Ngunit bago pa niya matapos ang sasabihin, naramdaman na lang niya ang marahang paggalaw ng babae. At sa isang iglap, naramdaman niya ang labi ni Cassandra sa kanyang labi. Nagulat siya. Napamulagat. Sandaling nag-freeze ang katawan niya sa bilis ng pangyayari. Ngunit ang gulat ay napalitan ng damdaming matagal niyang tinatanggihan. Hindi niya agad na itulak si Cassandra palayo. Sa halip, dahan-dahan, tila kusang gumalaw ang mga kamay niya. At ang halik ay naging mas malalim, mas totoo, mas puno ng emosyon kaysa sa anumang nais niyang pigilan. Nagyakap sila. Hindi marahas, kundi parang dalawang taong matagal nang naghahanap ng pahinga sa isa't isa. Daddy, bulong ni Cassandra. Halos nanginginig ang tinig. Please, I want you to be my first. Parang may pumutok sa loob ni Louie. Takot, pananabik, responsibilidad at pagnanais na matagal niyang ikinubli. Hindi na salita ang sumagot sa kanila. Sa halip, hinayaan nilang ang sandaling iyon ang magsalita. Isang gabing puno ng pagpili, tiwala at damdaming parehong alam nilang hindi na nila maikakaila pa. Matapos ang katahimikan, marahang hinalikan ni Louie ang noo ni Cassandra. Mahigpit, ngunit maingat ang kanyang yakap. Parang nangakong hindi niya na ito bibitawan. Thank you, Cassandra. Mahina niyang sabi. Umiling ang dalaga at tumingala sa kanya. Don't say that. Ginusto ko to. Gusto kita. Gusto kong ikaw ang una. Ikaw lang. At least sa unang pagkakataon ng buhay ko. Choice ko to. Hindi ng ibang tao. Mas hinigpitan ni Louie ang yakap sa kanya. Pananagutan kita. Mariin niyang sabi. Nagulat si Cassandra at agad siyang tumingin sa kanya. Talaga? Oo. Hindi na ako papayag na mapunta ka pa sa iba. Bigyan mo lang ako ng panahon para aminin ang lahat sa tatay mo. At sa yakap na iyon, kapwa nila alam, hindi na ito isang laro at malayo na ito sa isang pagpapanggap. Lumipas ang mga araw na parang ninanakaw ng tadhana. Mga sandaling kailangan nilang itago, ikuble at ipagdasal na wag mahuli. Lihim na pagkikita. Mga date sa malalayong lugar kung saan walang nakakakilala sa kanila. Mga tawag sa gabi na puno ng pangungulila at pangakong konting tiis na lang. I love you, baby. I love you, daddy. Mga salitang bulong lang sa telepono. Pero sapat na para patibukin ang puso ni Cassandra
na parang dalaga pa ring unang umiibig. Pupunta ako dyan ngayon. Sabi ni Louie sa kabilang linya. Anong pasalubong ang gusto mo? Ikinunot ni Cassandra ang noo, tsaka siyang ngumiti. Ikaw, napatawa si Louie. Baliw, ano nga kasi? Cake. Ha? Kailan mo pa nagustuhan ng cake? Nung 1 linggo lang, yung cake na kinain natin sa Tagaytay. What? Napakalayo naman ng trip mo. Oh, sige, punta ka na lang dito kasi namimiss na kita. May maikling katahimikan sa linya, tapos ay isang pilyong tawa. Oh, sige, labas ka na. What? See you soon. At bago pa siya makapagtanong, ibinaba na ni Louie ang tawag. Parang may bumagsak na kidlat sa dibdib ni Cassandra. Biglang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Narito na si Louie sa bahay nila, sa teritoryo ng sariling ama. Walang mapaglagyan ng saya niya sa ideyang makikita ang lalaki. Wala ring kalagyan ang excitement niya sa pusong pilit na itinatago ang bawal na pag-ibig na namamagitan sa kanilang dalawa. Dali-dali siyang naghilamos, nag-ayos ng buhok, nagpulbos at naglagay ng kaunting lip tint. Hindi ingrande, sapat lang para maging siya. Bumaba siya ng hagdan na may dalang ngiti na hindi niya mapigilan. Oh anak, you're here. Sabi ni Mateo nang siya'y makita. Dumalo ang Tito Louie mo nang walang pasabi. Walang pasabi? Kunwari inosente niyang tanong. Pero may pasalubong. Dugtong ni Louie sabay lapit. Cake nga pala from Tagaytay. Masarap yan. For sure, magugustuhan mo yan, Cassandra. Cassandra doesn't like cake. Diretso ni Mateo. Ako na lang ang kakain niyan dito. Napangiti si Cassandra at agad kinuha ang cake mula sa kamay ni Louie. At lihim na ipinagdikit ni Cassandra ang palad sa kamay ng binatang doktor na mas lalong nagpalaki ng ngiti ng lalaki. Nagtagpo ang mga mata nila. 1 segundo lang pero puno ng lihim na mensahe. No dad, I think I will love this cake. Dinala ni Cassandra ang cake sa kusina. Pagbukas pa lang ng kahon, iba na ang kilig na naramdaman niya. 1 kagat lang at napapikit siya sa sarap. Did you like it? May biglang tanong sa kanyang likod. Mukhang na-enjoy mo ah. Si Andrew. Parang biglang nawala ang tamis sa bibig ni Cassandra. Anong ginagawa mo dito? Binibisita ka. Masama bang dalawin ng fiancé ko at dalhan ng cake? Dala mo to? Magkasama kayo ni Louie? Kumunot ang noo ni Andrew. Dapat Tito Louie. Kung inis ka sa akin, wag mo siyang idamay. Have some respect kay Tito. Hindi na napigilan ni Cassandra ang inis. Sagutin mo na lang ang tanong ko. Technically, pinabili sa akin niya ni Tito dahil galing ako ng Tagaytay. Does it matter? Mukhang nagustuhan mo naman ah. Kanina, ngayon nawalan na ako ng gana. Mukhang mainit na naman ang ulo ng yunikaihan ni Mateo. May pamilyar na boses na sumingit sa usapan nilang dalawa ni Andrew, si Louie. Lumapit siya kay Cassandra at kaswal itong inakbayan. Pero sa simpleng galaw na iyon, ramdam ni Cassandra ang tahimik na proteksyon. Parang sinasabing nandito ako. Bakit ba kasi nandito yan? Singhal ng dalaga. Titig niya'y may babalang nakatuon kay Andrew. Bakit ka nga ba nandito, Andrew? Sinundan mo ba ako? Kalmadong tanong ni Louie. Tito, akala ko kasi may nililigawan ka ng ibang babae. Narinig ko kanina na may ka-I love youhan ka. Hindi ko naman alam na dito mo pala dadalhin yung cake mo. Sorry na curious lang. At kailan ka pa naging stalker? Mahinang tanong ni Louie pero may bigat. You know what? Never see a woman who doesn't like you. Tito, what do you mean? Huminga ng malalim si Louie. Alam mo, ang mga babae parang prutas yan. Hindi mo pwedeng pitasin sa pilit. Kapag pinilit mo maasim, hindi masarap at masakit sa tiyan. Tumango siya ng bahagya. May tamang panahon para manuyo. Hindi dahil gusto mo siya. Pwede mo nang gawin ang gusto mo. Pagkatapos, humarap siya kay Cassandra at marahang hinawakan ang magkabila nitong balikat. Are you okay? Pasensya ka na sa pamangkin ko ha. Tumawa siya ng bahagya at hinila palayo si Andrew. We will go now. I think he needs more lecture on how to make a woman fall in love to a real man. Sabay kindat kay Cassandra.
Hindi napigilan ni Cassandra ang kanyang tawa. Habang papalayo ang dalawa, napailing siya at napangiti. Parang tanga to. Bulong niya sa sarili, pero may init sa kanyang dibdib. Isang matamis at lihim na saya. Hintayin mo lang na masolo kita, Louie. Patay ka sa akin. Sa isip niya, magpapapitas ako sa iyo ng masarap at matamis na prutas. Pagsasawain kita. Tahimik ang hallway ng hospital. Amoy disinfectant, malamig ang hangin at tanging mahinang tunog ng mga yapak at gulong ng stretcher ang maririnig. Mahigpit na hawak ni Cassandra ang sobre ng laboratory results na parang ito ang huling hibla ng lakas na meron siya. Nanginginig ang kanyang mga daliri, hindi sa takot, kundi sa labis na saya at kaba na sabay na nagbabanggaan sa kanyang dibdib. Congratulations, Miss Cassandra. Parang huminto ang mundo ng babae sa bungad ng doktor. Nakangiti si Doktora Micena, isang babaeng nasa early 40s, may maamong muka at boses. Hawak nito ang chart at tiningnan muli si Cassandra. Parang sinisigurong tama ang kanyang binabasa. Positive ang pregnancy test mo. Approximately 6 weeks ka nang nagdadalang tao, kaya may rason ka nang mas alagaan pa ang sarili mo. Hindi agad nakapagsalita si Cassandra. Napahawak siya sa tiyan niya. May buhay na nabuo sa loob ng katawan niya. Isang bahagi niya at isang bahagi ni Louie. Dok, totoo po ba? Tumango si Doktora Messina at mas lumawak ang ngiti. Very true. Base sa results at sa mga sintomas mo. Mood swings, pagsusuka, pagod. Lahat yon tugma para sabihing nagdadalang tao ka. For sure, maganda ang baby mo kasi maganda ka. Salamat po, Doktora. Sobrang gwapo rin naman po ng tatay niya. Parang Piolo Pascual ang datingan. Tapos maganda ang hubog ng katawan. Malaki ang muscles at ang gandang ngumiti at sobrang sweet. Buti naman, ganyan pala ang tipo mo. I have lots of kamag-anak na ganyan ang itsura at professionals pa like me. Single pa rin. Kung hindi ka pa sana buntis, magrereto ako sa'yo. Kaya lang ay pregi ka na. Kaya next life na lang ang pagreto. Sabay ngiti pa nito sa kanya. Oh, heto ang gamot mo. Inumin mo ito araw-araw. Vitamins to para sa bata. Then I want to see you next month para sa monthly prenatal check-up mo. Sige po. At tumayo siya para magtungo sa CR. Nanginginig pa ang tuhod niya, pero puno ng saya ang kanyang dibdib. Pumasok siya sa CR, isinara ang pinto at humarap sa salamin. Ngumiti siya sa sarili niya at pilit na inaalala ang mga inuugali niya nitong mga nakaraang araw. Ilang beses na ba niyang napapaiyak si Louie dahil lagi niya itong inaaway? Ilang beses niya na bang hinamon ng lalaki para makipaghiwalay? Ilang beses na nga ba siyang tinopak? Maraming beses na. Kaya pala ganito ko, sabi niya sa sarili. Kaya pala mabilis siyang mapagod, kaya pala madalas siyang masuka, kaya pala mas emosyonal siya. Naghilamos siya, nag-ayos ng buhok, huminga ng malalim. Hindi pa niya sasabihin agad kay Louie. Gusto niya itong sorpresahin. Sa isip niya sa wakas, matatapos na ang pagtatago nilang dalawa. Sa huli hindi na siya kukulitin ng ama. Wala na ring Andrew ang mangungulit sa kanya. Dahil ngayon, siguradong sa iisang lalaki lang siya dapat mahumaling at ikasal. Kay Dr. Louie Montemayor lang at wala nang iba. Paglabas niya ng CR, dumiretso siya sa hallway papunta sa klinik ni Louie. Alam niyang duty ito. Excited pa nga siya. Hindi niya mapigilang umiti habang naglalakad. At alam niyang sa balita niyang daladala, pananagutan siya ni Louie. Hindi siya nito hahayaan at hindi niya ito pagdududahan. Ngunit bago pa siya tuluyang makalapit sa pintuan ng klinik, huminto siya. Parang may malamig na kamay na biglang humawak sa kanyang puso. Bukas ang pinto at sa loob, malinaw niyang nakita ang eksenang hindi niya inaasahan, hindi niya inakalang makikita. Nasa loob si Louie, nakaupo sa swivel chair niya, bahagyang nakasandal, relax, at sa likod niya isang babaeng nakaputing coat, elegante, maganda at may kumpiyansa sa kilos. Si Doktora Micena, ang parehong babaeng bumati sa kanya kanina at ang doktor na nag-check up sa kanya.
Nakahawak ang doktora sa dalawang balikat ni Louie. Hindi iyon hawak na profesional. Hindi iyon hawak ng kasamahan lang sa trabaho. Masyadong malapit, masyadong pamilyar. Parang may relasyon na namamagitan, ngunit hindi matukoy kung gaano kalalim. Narinig ni Cassandra ang boses ng babae. Hanggang ngayon ba, Louie? Pagiging bachelor pa rin ang gusto mo? May halong biro at lambing ang tono. Ang dami-daming available na babae dyan. Hindi ka naman pangit. Hindi ka rin naman mahirap. Bakit ayaw mo pa rin mag-asawa? Ngumiti si Louie, yung ngiting kilala ni Cassandra. Yung ngiting madalas niyang makita kapag sila ay magkasama. Ngiting kalmado, may lalim at walang distansya. Wala talaga. Wala akong plano. Parang may bumagsak sa dibdib ni Cassandra. Talaga? Tanong ni Doktora Messina. Bahagyang yumuko para magpantay ang mukha nila. Kahit kailan, gusto mo talagang single habang buhay? Tumawa ng mahina si Louie. Oo, mas gusto ko yun. Tahimik, walang komplikasyon, walang stress na dala ng babae, walang mag-aaway gabi-gabi at walang sinusuyo palagi. Walang stress na dala ng babae. Parang eko na paulit-ulit ang mga salitang yun na naririnig ni Cassandra sa kanyang utak. Aminado siya, puro away sila. Puro stress ang binibigay niya kay Louie. Lalo pa ngayon, ultimo sarili niya, hindi niya maintindihan. Pero hindi niya iyon gusto. Hindi niya rin kontrolado. At totoo, laging bukang bibig sa kanya ni Louie na wag siyang istresin. Sa maliit na mga bagay kasi napapagod siya. Mahinahon niyang sinasabi, pero may bigat pala sa puso't isipan niya. Bulong niya sa sarili. Parang may kutsilyong tumusok sa dibdib ni Cassandra. So, ano palang tingin mo sa amin? Mga laruan lang o pang display? Nakangising tanong ng doktora. Parang ganun na nga. Biro ni Louie. At doon tuluyang bumagsak ang mundo ni Cassandra. Inakbayan ng doktora si Louie. Mabilis, walang pag-aalinlangan, parang isang kilos na matagal nang ginagawa. Parang isang bagay na natural sa kanilang pagitan. Hindi ganun yun. Pabirong sagot ng babae, pero mas lalo lang lumapit. Hindi na narinig ni Cassandra ang kasunod. Hindi niya na alam kung ano pang pinag-usapan nila. Parang may malakas na ugong sa kanyang tenga. Parang lahat ng tunog nalunod sa isang salita na paulit-ulit sumisigaw sa kanyang isipan. Bachelor, walang plano, walang stress sa babae. Nanlamig ang buong katawan niya. Ako ba ang tinutukoy mo, Louie? Stress ba ako? Laro lang ba ako? Biglang sumagi sa isip niya ang isang salitang kanyang kinamuhian. Fobo, fuck body. Parang nadumihan ang lahat. Parang nasuka siya sa sarili niyang isip. Hindi siya ganun. Pilit niyang kinukumbinsi ang sarili. Hindi si Louie. Pero ang nakita niya, ang narinig niya, hindi niya maitatanggi. Hindi niya kinaya. Tahimik siyang umatras ng dahan-dahan. Parang natatakot na baka marinig ang pagkabasag ng kanyang puso. Paglabas niya ng hallway, tsaka lang bumigay ang kanyang mga tuhod. At tumakbo siya. Hindi niya alam kung saan. Basta palayo. Palayo sa klinik. Palayo kay Louie. Palayo sa sakit. Umiiyak siya. Iyakang walang tunog sa simula. Pero habang tumatagal, nagiging hikbi. Hawak-hawak niyang tiyan niya habang tumatakbo. Parang humihingi ng tawad sa batang hindi pa man isinisilang, may bigat ng kakaharapin. Pasensya na, pasensya na. Bulong niya. Sa isip niya'y malinaw ang isang bagay. Buong akala niya, mahal siya ni Louie. Buong akala niya, handa itong manindigan. Buong akala niya, hindi nito kayang paglaruan ng kanyang puso. Ngayon na hindi niya na alam kung alin ang totoo. At sa unang pagkakataon mula nang malaman niyang buntis siya, natakot siya. Hindi para sa kanyang sarili, kundi para sa batang umaasa sa maling pagmamahal. Ate Cassandra, bati ni Sabina. Hindi pa ba puputok yung tiyan mo? Biro ng nakababatang pinsan niya habang natatawa. Ilang buwan na rin nakatira si Cassandra sa probinsya kasama si Sabina. Simula nang naglayas ang babae at iniwan ang buhay niya sa Maynila
Dito na siya naglagi. Ilang buwan na rin siyang pinaghahanap ng kanyang ama. Pero kahit hirap siya sa pagbubuntis at limitado ang pera, ay pilit niyang itinago ang sarili. Hindi rin siya nakabalita ng kahit ano tungkol kay Louie. Malaki na ang tiyan niya at hirap na siyang gumalaw, pero pinipilit pa rin niyang mamuhay ng normal gaya ng iba. Isang buhay na malayo sa kanyang kinalakhan. Mahirap pero may kalayaan. Basta tandaan mo, akin ang batik-batik. O, yung mataba ha? Dagdag pa ni Sabina sabay kindat. Hay nako, nandito ka na naman para asarin ako. Sagot ni Cassandra na napairap pero nakangiti. Ang bigat na nga ng tiyan ko. Medyo masakit na rin. Mukhang malapit na akong manganak. Na-harvest mo na ba yung mga gulay? Magde-deliver pa ako mamaya doon sa 2 matanda. Aba oo, kumpleto na. Ang gaganda ng tanim mo ha. Pero magpahinga ka na lang muna dito. Ako na magde-deliver. Mamaya mga nakapasadaan. Wag na, ako na. Aray. Napangiwi si Cassandra at napahawak sa tiyan niya. Teka, anong nangyari sa'yo? Nag-aalalang tanong ni Sabina. Sumipa lang yata. Okay lang, kaya ko pa. Sigurado ka? Oo, wag kang mag-alala. Normal naman to. Sasabihin ko naman sa'yo kung need ko na ng tulong. Dahan-dahang tumayo si Cassandra at kinuha ang basket ng gulay. Pero bago pa siya makalabas, bigla siyang napahawak ulit sa tiyan niya. May mainit na likidong dumaloy sa pagitan ng kanyang hita. Sabina! Napalingon si Sabina at nanlaki ang mata. Naku, Ate Cassandra, ano yan? Sabi ko na nga ba, manganganak ka na? Nakita nilang may pulang likido nang umaagos sa binti ni Cassandra. Dugo ate, may dugo Ate Cassandra. Bakit ngayon pa? Hintay na lang natin si inay. Baka mauna pa akong mahimatay sa'yo eh. Sabay taranta ni Sabina. Sabina, tumigil ka. Hindi na ako makakapaghintay pa ng kinabukasan. Mariing sabi ni Cassandra kahit nanginginig. Lumabas ka tumingi ng tulong. Sabihin mong manganganak na ako. Dalhin mo ko sa San Lorenzo Hospital. Namumutla sa takot si Sabina pero tumango. Iniwan niya ang basket. Tumakbo palabas ng bahay at sumigaw ng tulong. Habang si Cassandra ay napaupo na. Mahigpit ang hawak sa tiyan. Pilit kinakalma ang sarili habang hinihintay ang pagdating ng saklolo. Dali-daling sumaklolo ang mga nurse sa hospital. Magulo ang emergency room. May mga pasyenteng sunod-sunod na dinadala sa loob. Nurse, masakit ng tiyan ko. Pumutok ang panubigan ko. May doktor ba? Hirap na tanong ni Cassandra habang pinipigilan ang pag-iyak niya. Kailangan mong maghintay, misis. Sagot ng nurse habang inaayos ang kamay niya. Busy ang hospital. May mga galing sa aksidente sa Rojas Road. Pero may paparating na affiliate doctor. Konting tiis lang. Babalikan ka namin kapag ready ka na. Kailangan din naming i-check kung bukas na ang matres mo. Salamat. Mahinang sagot ni Cassandra. Napayuko siya. Luha ang napapahawak sa tiyan habang sunod-sunod ang sakit. Huminga siya ng malalim. Pilit kinakalma ang sarili kahit hindi niya maintindihan ang nararamdaman niya. Lumipas ang ilang minuto na parang oras sa tagal. Misis, may magpapaanak na sa'yo. Dumating na si Doc. May nag-ai na ba sa pasyente? Tanong ng doktor pagpasok. Sa isang iglap, parang tumigil ang mundo ni Cassandra. Nawala sa isip niya ang sakit. Napatigil ang paghinga niya. Kilala niya ang boses na iyon. Dahan-dahan siyang napatingin. Hindi siya nagkamali. Si Dr. Louie. Ikaw? Halos pareho silang hindi nakakibo. Nagkatitigan sila. Parehong nagulat sa hindi inaasahang pagkikita. Ang dating kalmadong mukha ni Dr. Louie ay bahagyang nagbago. Parang may dumilim sa kanyang itsura. Tahimik niyang sinuri si Cassandra mula ulo hanggang paa. At huminto ang tingin sa malaki nitong tiyan at kunot noong hindi makapaniwala. Lalong nailang si Cassandra. Alam niyang sa mga tingin nito, marami itong gustong sabihin. Marami itong gustong itanong. Gaya ng dami ng tanong na meron siya sa isip. Small world. Bulong ni Cassandra sa isip. Sabi ko, may ibang doktor bang nag-ai sa pasyente? Malamig na ulit ng doktor. Wala pa po, Doc. Sagot naman ng nurse. Good. Wala pa ring emosyon ng kanyang boses. Ayoko kasi nang may ibang gumagalaw sa pasyente ko. Nagkatinginan ng mga nurse.
Ramdam ang tensyon sa paligid, ang pagbabago ng mood ng doktor, ang kaninang magaan na presensya, napalitan ng mabigat. Maaga pa'y parabang na toxic na ito dala ng pagod. Lumunok si Cassandra. Halos patagong pabulong siyang nagsalita sa katabing nurse. Miss, wala ba tayong babaeng doktor? Pasensya na po, si Doc Louie lang po ang available. Napasinghap si Cassandra. Bakit? Ayaw mo ba sa akin, Miss Cassandra? Biglang singit ng doktor, hindi inalis ang tingin sa kanya. Alam kong nakalaan lang ang katawan mo sa lalaking nakabuntis sa'yo. Pero sa oras na to, hindi siya ang kailangan mo kundi ako. Hindi naman po sa ganun. Huwag kang mag-alala, Miss Cassandra. Matagal ko nang nakita yan. Can you open it? Titingnan ko lang. Halos matuyuan ng laway si Cassandra. Hindi siya makagalaw habang nakatitig si Louie sa kanya. Wala rin naman siyang magawa dahil kailangan niya ng ilabas ang bata. Mabagal pero maingat nitong ipinasok ang mga daliri upang i-check kung bukas na ang daanan ng sanggol. Napapikit si Cassandra sa halo ng sakit at kaba. Nananalangin na sana matapos na ang lahat ng yun. Ilang segundo ang lumipas. Manganganak na to. Kumpirma ng doktor. Nagkagulo ang mga nurse sa paghahanda. Nasaan ang asawa niya? Seryosong tanong ni Louie. Wala akong asawa. Huwag mo nang hanapin. Mahinang sagot ni Cassandra. Parang may kumurot sa dibdib ni Louie. Saglit siyang natigilan. Nanigas ang panga niya. Pero agad din niyang itinago ang emosyon. Sige na, ihanda na ang delivery room at lumabas muna kayo. Utos niya sa mga nurses. At tila parang nanigas si Cassandra sa tinuran ng lalaki. Nang masiguradong wala na ang mga nurse sa loob, lumapit ang doktor malapit sa mukha ng pasyente. Ang akala mo ba matatakasan mo ko? Tinalikuran niya si Cassandra at tinanggal ang gloves. Mabilis niya itong itinapon sa basurahan pero hindi maitatago ang bigat ng kanyang hakbang. Ang akala ni Cassandra, pagkatapos niyang manganak, matatapos na rin ang lahat ng gulo sa kanyang buhay. Akala niya kapag naisilang niya na ang bata, makakahinga na siya ng maluwag. Pero nagkamali siya. Dahan-dahan siyang nagmulat ng mata. Puting kisame, puting pader at tahimik na kwarto. Hindi ito isang ward na kanyang inaasahan. Isa itong pribadong kwarto. Napakunot ang noo niya at pilit na uupo sana kahit nanghihina. Sabina? Mahina niyang tawag, ngunit hindi ang pinsan ang sumagot. Wala si Sabina. Pinalabas ko muna. Ako rin ang nagpalipat sa'yo dito. Napalingon si Cassandra. Nakatayo sa gilid ng kama si Louie. Malamlam ang mga mata nito. Halatang puyat, halatang gulong-gulo sa lahat. At hindi ito inaalis ang tingin sa kanya. Parang may hinahanap na sagot sa mukha niya. Tumibok ng mabilis ang puso ni Cassandra. Pero pinilit niyang manatiling malamig. Sino ang ama ng batang isinilang mo? Diretsyong tanong ng doktor. Naniga si Cassandra sa maotoridad na tanong ng lalaki. At bakit ko naman sasabihin sa'yo? Lumayo ka. Iniwan mo ko ng walang paliwanag. Tapos ngayon may anak ka na. Humigpit ang panga ni Louie. Sabihin mo sa akin, anak ko ba ang batang yan? Napangiwi si Cassandra. Iniwan ng walang dahilan? Talaga lang ba, Louie? Talaga bang aarte ka na biktima rito? Isang lalaking hindi dapat iwanan kasi totoong nagmamahal sa babaeng katulad ko? Malamig niyang sagot. Alam kong bata ka, pero hindi rason yun para bigla ka nalang maglaho na parang bula. Ano yun, trip mo lang? At ngayong nalaman kong wala kang asawa, ni boyfriend, wala kang may harap kahit kanino. Tuloy ni Louie, halos pabulong pero mariin. Tinanong ko ang pinsan mo. Wala ka raw sinasabi kung sino ang tatay. Umuwi ka na lang dito na buntis. Uulitin ko. Ako ba ang ama ng sanggol na iniluwal mo? Tahimik, ramdam ang bigat ng hangin sa kanilang pagitan. Kamukhang kamukha ko ang bata, Cassandra. At hindi mo yun maikakaila. Dagdag niya na basag ang boses. At may kung anong naramdaman ako nung hinawakan ko siya. Hindi ko may paliwanag. Ang gusto ko lang manggaling sa bibig mo na nagbunga ang pagmamahalan natin. Pagmamahalan? Namula ang pisngi ni Cassandra sa narinig. Biglang bumalik sa isip niya ang araw na nakita niya si Louie kasama si Doktora Micena. Ang mga ngiti,
Ang yakap, ang mga salitang hindi niya makalimutan. Para saan pa? Para saan pang malaman mo ang totoo, Louie? Hindi mo rin naman ako pinili. Ginagawa mo lang ba to para sa bata? Gusto niya iyong isigaw pero mahina pa siya. Pagod at sugatan ng kanyang puso. At ayaw na niyang buksan ang sugat na matagal niyang pinilit isinara. Ang tagal kitang hinanap. Mahinang sabi ni Louie. Tapos nandito ka lang pala. Ano bang ginawa ko para layuan mo ko? Napapikit sandali si Cassandra. Wala, at wala rin akong sasabihin sa'yo. Tumingin siya ng diretso sa mata ng lalaki. Lumabas ka na. Kung hindi, sisigaw ako. Irereklamo kita. Isang salita ako lang, pwede kong sabihin na hindi kita kilala. Isipin mo, doktor ka. Gusto mo bang may iskandalo dito? Akala niya, aalis si Louie matapos ng sinabi pero hindi. Dahan-dahan itong umupo sa tabi niya. Kinuha ang kamay niya. Mainit iyon at pamilyar na pamilyar. At bago siya makaiwas, marahan itong hinalikan ni Louie. Baby, kausapin mo ko. Hindi tayo pwedeng ganito. Kumirot ang puso ni Cassandra pero pinili niyang tumigas. Hindi ikaw ang ama ng bata. May iba akong naging lalaki. Parang sinaksak si Louie. Hindi siya agad nakapagsalita. Ano? Masaya ka na? Dagdag ni Cassandra, pilit na matatag kahit nanginginig ang loob. Tahimik. Pagkatapos, biglang tumawa si Louie. Walang saya pero may sakit. Sinungaling ka. Hindi ka marunong magsinungaling, Cassandra. Kilala kita. Hindi mo ko kilala, Louie. Kung yan ang iniisip mo, nagkakamali ka. Mabilis niyang sagot na pilit itinatago ang emosyon. Nakipagtitigan siya sa binatang doktor. Alam ni Cassandra na kapag nagpatuloy pa si Louie, mababasag din siya. Kilala niya ang lalaki. Kapag may gusto itong malaman, hindi ito titigil. Kaya nitong hukayin ng katotohanan kahit gaano pa niya ito itago. Pero ayaw niyang magpatalo. Dahil sa isip niya, wala ring magbabago kahit malaman ni Louie ang katotohanan. Ano naman kung malaman itong siya ang ama? Ano naman kung umamin siya? Hindi rin naman siya ang pipiliin ito. Hindi rin siya paninindigan dahil una pa lang, may iba na itong gusto. May iba ng babae si Louie. Isang doktora, ka-level niya at kaedad niya. Samantalang siya, isang babae lang na sinagip pansamantala para makawala sa arranged marriage. O isang pananamantala sa isang sitwasyon na matagal niya nang tinatakasan. Isang pagkakamali. Isang sandaling pagtakbo niya para takasan ang sariling buhay. Ayaw niya nang maging ganoon ulit. Ayaw niya nang magpakatanga. Ayaw na niyang magpasakop pa sa isa uli na kasinungalingan. Mas ayaw niyang lumaki ang anak niya sa isang relasyong puro pagtatago lamang. Dahan-dahan niyang binawi ang kamay mula sa pagkakahawak ni Louie. Hindi mo kailangang malaman ang lahat. Mahina pero buo niyang sabi. Pero kailangan ko. Karapatan ko. Agad na sagot ni Louie. Wala kang karapatan, Louie. Umalis ka na. Putol ni Cassandra. Napatingin si Louie sa kanya. Diretso. Walang iwasan. Pilit na inaalam sa mga mata niya ang katotohanan. Kung sinabi kong ikaw ang ama, yun na yun. Huwag mo na lang ipilit ang gusto mo. Sinasabi ko na sa iyo ang totoo. At kahit balik-baliktarin mo ang mundo, hindi mo maiaalis ang katotohanang naglolokohan lang noon tayo. May pait sa mga salitang kanyang binibitawan. May kung anong gustong bumara sa lalamunan ni Cassandra. Hindi totoo yan. Hindi ko kailangan na maniwala ka. Tumayo si Louie. Halatang pinipigilan ng sarili. Bakit mo ginagawa to? Bakit mo ko tinutulak palayo? Dahil yun ang tama. What are you talking about? At doon na sumabog ang mga salitang ayaw niya sanang ilabas pa, ngunit hindi niya na kayang itago. Bachelor ka, di ba? Walang planong mag-settle down dahil stress lang ang babae. Tapos ngayon, kung makapagtanong ka kung ikaw ang ama ng bata, parang interesado ka. Pwede ba, Doc Louie? Itigil mo na to. Magpaka-single ka na lang habang buhay. Bumalik na lang tayo sa buhay natin gaya noon. Ikaw na single at best friend ng daddy ko. At ako, sa totoo lang, I can't understand you. Naglilihi ka pa ba? Hindi ako nakikipagbiruan sa'yo, Louie. And you think na I am just fooling you around? Bakit hindi ba? Huwag ka nang mag-deny.
Rinig na rinig ko ang pinag-uusapan ninyong dalawa ni Doc Messina. Nung araw na nalaman kong buntis ako, I was there. Narinig ko ang lahat. Doon ka na lang sa babaeng handang magpagamit sa'yo anytime. Dahil wala ka namang planong magpamilya, hindi ba? At doon naging malinaw ang lahat. Oh, so you are eavesdropping. Natatawang reaksyon pa ng doktor. Hindi lang basta eavesdropping yun. Nakita kong niyakap ka niya. At nagsiselos ka pala. Hindi ka man lang nagtanong. Para? Doktora Messina doesn't know anything about me or about us. And I believe na hindi ko naman kailangang ipangalandakan ang lahat ng tungkol sa akin kahit sa kamag-anak ko pa. What do you mean? Bulalas ni Cassandra sa narinig. Isa pa, Doc Messina is already married. Sana, bago mo pinaandar ang pagiging paranoid mo, nagtanong ka muna. Married? Siya? Doktor pa man din, pero handang yumakap-yakap sa iba. Sabay rolyo pa ng mata nito sa ere. At napabuntong hininga pa si Louie bago pa ito muling nagsalita. Baby, you didn't know how you made my world upside down. Pinahirapan mo pa kami ng daddy mo sa paghahanap sa'yo. Binuksan pa niya ang messenger at nagdial sa isang group chat. Kitang-kita niya ang pagsagot ng isa sa mga naroroon. I have found her and I think she has my child. Bungad ni Louie. Anong sinasabi mo? Sabay agaw pa ni Cassandra sa telepono nito para makita kung sino ang kausap nito. Ngunit mas ikinabigla niyang nakita. Dad? Gulat na gulat siya nang makita ang kausap ng dating nobyo. Anak, nasa na nga po ko? At tila hindi makausal ng kahit ano si Cassandra sa narinig. She was overwhelmed. Hindi nga siya makapaniwala na ganun lang kadali na natanggap ng ama ang narinig. Malayong malayo sa pagkakakilala nito sa nakamulatang ama. Tumingin ito kay Louie na may pagtataka ang muka. At isang ngiti lang at pagpisil sa kamay ang naging sagot ng lalaki sa kanya. Anak, ang tagal kitang hinanap. Thank God, you are safe. Walang tapang na pagkakasabi ng ama niyang si Mateo. Dad, hindi ka galit? Hindi anak, alam ko na ang lahat. Nang naglayas ka, nag-alala kaming lahat sa'yo. Sinisi ko ang sarili ko. Hinanap ka namin at nangakong hindi na kita gagawing tau-tauhan sa buhay ko. Sobrang laki ng pasasalamat ko kay Louie. He made me realize everything and he confessed. I am so sorry. Hindi man lang kita tinanong kung ano o sino nga ba ang gusto mo. Hindi ako nagpakaama sa'yo. At maya-maya pa ay rumihistro pa ang isang tao sa tawag na ginawa ni Louie. Doktora Messina? Napabulalas niya. Anong ginagawa niya rito? Bulong niya kay Louie habang mangiyak-ngiyak. Why not ask her? What? Sabay takip niya sa telepono. Gusto mong tanungin ko siya ng personal? Are you out of your mind? I don't care. Kasi naman hanggang ngayon hindi ka makahinga sa pagsiselos mo. You are impossible. Napabulalas niya, sabay harap ng nakangiti sa doktora. Pilit na pinakakalma ang sarili na humarap sa babaeng walang delikadesa sa sariling yumakap-yakap sa lalaking hindi naman niya nobyo. Considering na may asawa na rin pala ito. Doktora Messina, masigla niyang pagbati. So ikaw pala ang dati kong pasyente. Panimula ni Doktora Messina. How can I forget your angelic face? At nagustuhan mo pa ang brother ko. Paano? Magkapatid kayo? Wala sa loob na pagtatanong niya sa doktora. Unfortunately, yes. Bala ko pa naman na ireto ka sa kapatid ko nung unang kita ko sa'yo. Kaya lang buntis ka na pala. Hindi ko naman akalain na naunahan na ako ni Louie. At siya rin pala ang ama ng ipinagbubuntis mo. Small world. At nanggilid ang luha sa mga mata ni Cassandra. Pwede bang makita namin ang pamangkin ko? Malambing na pag-request ng doktora. See, wala akong ibang babae. Depensa ng lalaking doktor at kinuha ang telepono sa kamay ni Cassandra. Sabay halik sa noo ng babae. Pagpapahingahin ko lang ang future wife ko. Then uuwi na ako sa Manila kasama sila. I will make sure muna na everything will be okay. Both sa mother and child. Ipapaayos ko pa ang nursery room ng bata sa bahay pero bago yun, I think kailangan ko munang iuwi ang mag-ina ko sa lolo daddy nila. At nagtawanan ng lahat bago niya ibaba ang tawag. At si Cassandra, nakatingin lamang kay Louie. Tahimik ito at may kaunting panginginig. Ngunit sa kauna-unahang pagkakataon, unti-unting gumagaan ang kanyang dibdib. Lumipas ang ilang buwan
unti-unting bumabalik ang liwanag sa buhay ni Cassandra. Kasama ang anak nila, natutunan niyang umiti muli, ngunit may isang bagay na hindi nagbago. Ang paraan ng pagtingin sa kanya ni Louie, mas malalim, mas tahimik at mas sigurado. At sa gabing yon, dinala siya ni Louie sa isang private dinner sa rooftop ng isang mamahaling hotel sa Maynila. Tahimik ang gabi, malamig ang hangin, tanaw rin ang skyline ng lungsod. Mga ilaw na kumikislap na parang mga bituin sa lupa. Nakahanda ang mesa, puting tablecloth, kandila sa gitna, pulang rosas at 2 baso ng wine. Ang ganda, mahina niyang sabi habang nakatingin sa paligid. Mas matagal naman siyang tinitigan ni Louie. Mas maganda ka, sagot nito ng marahan. Sa kalagitnaan ng hapunan, nagtaas ng wine glass si Louie. To new beginnings. Ngumiti si Cassandra at nag-toast din. To us. Dahan-dahan niyang ininom ang laman ng baso hanggang sa may matigas na tumama sa kanyang labi. Napakunot noo siya at nang ilayo niya ang baso, nandoon ang singsing. Kumikinang ito at para bang tumahimik ang mundo. Hindi siya agad nakagalaw at nang muli siyang tumingin kay Louie, nakaluhod na ito sa harap niya. May mga kaba sa mata, may litaw na pag-asa at pagmamahal. Cassandra, malaki man ang agwat ng edad natin. Saluhin ko man ang lahat ng toyo at sumpong sa mundo. Ikaw lang ang pipiliin ko. Ikaw lang ang gusto kong makasama habang buhay. Kahit na overthinker ako? Yes. Kahit na silosa? Kahit na pagsilosan mo pa pati ang alaga kong aso, iintindihin kita. Huminga siya ng malalim. Cassandra, will you marry me? Nanggilid ang luha sa mata ni Cassandra. Hindi niya napigilan. Yes. Ngumiti si Louie, ang ngiting matagal niyang hinintay. Isinuot niya ang singsing sa daliri ng babae at tumayo. Hindi na napigilan pa ni Cassandra. Niyakap niya ng mahigpit ang lalaki. Sa likod nila, sumabog ang fireworks sa langit, parang ipinagdiriwang ang kanilang pag-ibig. Makalipas ang ilang sandali, natagpuan na lamang nila ang kanilang sarili sa loob ng silid ng hotel. Malawak ang bintana. Tanaw nila ang kumikislap na lungsod. Patuloy ang fireworks sa kalangitan. Mga kandila lamang ang nagbibigay liwanag sa kwarto. At sa gitna nito, isang kama na puno ng petals ng pulang rosas ang makikita. Tahimik silang nagkatinginan. Walang kahit na anong salita ang namutawi sa kanilang mga labi. Si Louie ang unang lumapit. Parang muli niyang inaangkin ang babaeng minsang muntik nang mawala sa kanya. Narinig ni Cassandra ang mahina na paglaglag ng kanyang roba sa sahig. Ngunit hindi siya nahiya, hindi rin siya natakot dahil sa pagtitig sa mga mata ni Louie, hindi pagnanasa ang kanyang nakita rito, kundi isang pagmamahal. Unti-unti namang inilapag ni Louie si Cassandra sa kama na para bang pinakamahalagang bagay sa mundo. Marahan niya itong hinalikan na para bang walang katapusan. Sa katahimikan ng gabi, nagtagpo ang kanilang mga hininga. Gumanti si Cassandra sa yakap ni Louie. Mahigpit, mainit at puno ng damdaming matagal nilang itinago para sa isa't isa. Nagtagpo ang kanilang mga labi sa isang halik na hindi nagmamadali. Halik na tila nagsasalita ng lahat ng salitang hindi nila nasabi noon. Ang bawat paghinga, bawat pintig ng kanilang puso ay sabay na umaawit sa iisang himig, pagmamahal, at nang mapagod ang kanilang mga katawan, nanatili silang magkalapit, noo sa noo, mata sa mata, walang ingay, kundi ang banayad na pagaspas ng hangin mula sa bukas na bintana at ang malalayong pagsabog ng fireworks sa kalangitan. I love you, bulong ni Louie, halos kasabay ng kanyang hininga. Ngumiti si Cassandra, ang ngiting puno ng katahimikan at katiyakan. Marahan niyang hinaplos ang mukha ng lalaki, tila tinitiyak na hindi ito panaginip, at saka siya yumuko upang halikan ito. I love you too, sagot niya, mahina ngunit buo. Muli siyang hinalikan ni Louie, sa noo, sa pisngi at sa mga talukap ng mata. Parang sinasabi sa bawat dampi na hindi na siya kailanman pakakawalan ng lalaki. Sa gabing yon, sa ilalim ng malambot na liwanag ng kandila, sa himig ng fireworks sa kalangitan at sa tanaw ng kumikislap na lungsod mula sa bintana, unti-unti nilang pinili ang isa't isa.
Hindi bilang isang lihim, hindi bilang isang pagkakamali, kundi bilang tahanan. At dito na po nagtatapos ang kwentong pag-ibig ni na Cassandra at Louie. Muli, ako po si Miss Bibi. Maraming salamat.